Hello, good morning mga ka-beauty. Welcome back to my channel. Ayan. So, kumusta naman po tayo, ating mga ka-beauty dyan sa araw-araw natin. Ilang araw na medyo maganda ang panahon natin. Sana okay na ang lahat. Pero, hindi natin masabi na okay na ang lahat dahil alam mo naman yung ating mga kababayan na nawalan ng mga tahanan. So, nasa kalsada sila nakatira. Kaya, sana ma-overcome nila lahat yun. So, ayan na nga guys, kumusta naman kayo lahat? In the previous video, so diba nag-share ako sa inyo ng yun nga yung about sa mga paano natin paghahandaan ang ating panahon sa araw-araw. So, i-continue natin guys, mag-share lang ako sa inyo. Kasi, alam ko yung iba dyan, mayroong gustong makikinig, mayroong gusto naman na ayaw naman makinig. Pero ito lang naman ay para naman tayo ay makapaghanda sa lahat. So, ano yung pamagat ng ating mga tandang nagbabala sa hindi na hindi natin maipagkaila. Kasi dahil sa panahon natin ngayon, malapit na ang madami ng mga kababalahan na babalaghan na hindi makababalaghan yung mga sign ba sa ng panahon natin. So, mostly sa atin, madami tayong ako nag-share man ako short lang para naman may pakinabang naman ako sa about sa Hindi naman yung puro na lang sa kuko ang aking na-share. So, konting konting pahapyaw lang. Ayan na nga guys, nakalagay dito, ang tanong, ano ang inihula ni Jesus tungkol sa mga pandaigdigang halimbawa mga labanan. So, at na makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. So, dito pa lang sa sinasabing huwag mangamba, kung mayroon kayong mga maririnig, huwag ninyong isa puso talaga na ayun, nagpapanik na kayo. Natural lang yun eh. Palagi yung mayroong mga balitang may mga fake news. Sapagkat kailangan mangyari ito. Talaga naman na yung mangyayari ba, hindi man natin may andoon at doon din tayo pabagsak. Subalit hindi po ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom, mga lindol, sa iba-ibang dako. Mababasa ninyo yan sa Matthew 24:6-7. So, kung ano yung sinasabi sa Biblia, yung mga sinasabi nila ni Baldwin, talagang na yan, nakabatay din sila sa nababasa nila, mangyayari pero hindi lang kumbaga sa babala lang para sa atin. Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa iyong pangalan, ang mga hamak at dakila at upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Andun mababasa natin ito sa Apokalipsis 11:18. Ano ang tanda ng nakikita sa kalikasan bago ang ikalawang pagdating ni Jesus? So, may related masyado yung mga pangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi yan yung mga sign na ipapaano sa atin, ipaparamdam. Para yung mga tao, magiging alerto, magitsing na sila. Magkaroon ng mga malakas na lindol. So, di ba may mga lindol? At sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakakilabot at ang mga dakilang tanda mula sa langit. Kung makaroon kayo magbasa, ditingnan ninyo sa Lucas 21:11. Dikit yung dila ko. So, ayan guys, ihahambing ninyo lahat yung mga pangyayari. Relate talaga doon sa Bible. So ako, hindi ako nagsasalita kung hindi nanggagaling mismo sa Bible. Kaya kailangan magkaroon tayo ng panahon magbasa. Ako kaya ko lang i-share sa inyo para hindi naman puro yung ginagawa ko ang nakikita ninyo, kundi pati din ang nasa ng Panginoon ay mapakinabang naman tayo para ma-share natin sa mga tao na minsan mga mawalan na pag-asa.
So ayan, yun, nagkaroon ng lindol, tagutom. Siyempre, pag nagkalindol, katulad ngayon, nung bumagyo, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng bagyo, binaha. So, kawawa yung mga tao, naghihintay sila ng ano, teka lang kayang sinaing ko. Ito ay magiging patutuo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin nito ang inyong laman. Kayo'y mag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa. Oh, mapapansin niyo sahod ng mga manggagawa na gumapas sa inyong mga bukid, sa inyong mga pinagkakait, umiiyak, at ang pag-iyak ng mga umaani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng hukbo. So biruin mo yan, yung mga tao na mapanglamang, sasahuran nila yung mga tao, hindi nila bibigyan ng tamang sahod. Kasi nga, masyado silang makasarili. Pero lahat pala tayo ng mga dumadaing na mga na nagrereklamo, wala tayong magawa dahil sila yung may makapangyarihan, sila yung may pera. Kaya yung mga client ko dyan, huwag kayong magreklamo na ang aking presyo ng aking pagpagawa ay mahal. Hindi yung mahal, tama lang, kulang pa nga, para sa akin kulang, masyadong nang mababa yung presyo ko. Kaya wag na kayong umangal kung ano yung presyo ng aking serbisyo sa inyo. Kasi alam niyo ang Diyos nakikinig sa mga tao na dumadaing na sila ay yung tawag nun, yung sila yun ay naaagrabyado sa mga kapwa nila, na lalo na yung binabayaran. So, mga client ko, be a good. So, ayan, namuhay na nagpapasasa sa ibabaw ng lupa at namuhay kayong may karangyaan. Pinataba ninyo ang iyong mga puso sa araw ng katayan, ang inyong hinahatulan at pinaslang ang taong matuwid at hindi lumalaban sa inyo. Babasahin ninyo sa Santiago 5:1-6. So, ayan guys. Hindi ko naman pinapatamaan yung aking mga clients. So, pero nakalagay dito. Kaya, huwag kayong magreklamo kung ano yung magiging presyo ko, yun lang. At sa mga naman yung mga nagbabayad sa mga tao, huwag naman kayong magiging maagrabyado ninyo yung tao. Dapat magbigay lang kayo yun sa tama lang, na kaya lang din na dahil alam niyo, nakikinig ang Panginoon. Alam niya kung ano yung daing ng Panginoon. Kaya hahatulan kayo pagdating ng panahon. Hindi ako tumatawa dahil natutuwa ako sa aking kwininto, pero ganun ang mangyayari talaga. Kaya yung mga sinasabi ko, nasa Bible yan, hindi yan gawa ko, hindi yung nasa isip ko, kundi nasa Bible. Kahit yung sinabi sino to, yung si Elizabeth Orpisa, meron siyang mga inano sa hula. Sa Bible din niya yung kinukuha. Yun nga lang, kumbaga i-share lang yan. Parang tulad ko, i-share ko sa inyo para malalaman nyo yung panahon at yung mga attitude, yung mga ginagawa ng kapwa natin, ng mga mapanlamang sa ating kapwa. Kasi ang Panginoon hindi natutulog. Hindi natin siya nakikita, pero naririnig natin kung anong mga daing natin. At ang hatol niyan sa pagwakas ng panahon. So ayan guys, dito lang magwakas ang aking konting share. Sa susunod naman uli i-share ko, kasi alam ko merong mga hindi nakikinig, parang sabihin nila masyado naman yung napaka-religyoso, ganito. Alam ko yan kasi ako araw-araw umaalis ako ng bahay, araw-araw. Pagdating ng magiging topic at sa Bible na at sa Diyos na, mahirap mong i-share kasi iba ang nila, parang wala silang time sa ganyan, tatawanan ka. So, ngayon, dahil natapos na yung ni-share ko, next video uli, panibago na naman yung i-share ko sa inyo. Sana hindi kayo magsawa guys. Ito ay magiging inspirasyon ninyo, ito ay magiging sa pananampalataya ninyo, at magiging bukas sa isip ninyo, na sana hindi nyo kalimutan lagi ninyong kasama ang Panginoon sa inyong pamumuhay, lagi ninyong isa puso, lagi ninyong hindi na yung mga bagay na kung ano yung, kasi ako ang dami kong sa buhay ko, pero isa lang ang pinagkakatiwalaan ko, kundi in Diyos lang, hanggang sa nabuhay ako ngayon. So biruin mo, ilan na taon ako, 65 na. So ayan guys, dahil nagpiprepara ako ng aking gagawin para sa aking dahil may client ako ng 10
at nakapagsaing na ako. Hintay lang ako ng ulam. Abangan natin ang sunod kong gagawin. Guys, tapos na ako kumain, tapos na lahat, tapos naliligo. Tara, samahan niyo ako sa aking journey araw-araw. Shout out sa inyong lahat. Tara, punta na tayo sa ating client. Ay, ang cute naman. Patungan ko nga para dislasa. Pag hindi naman ako mag-ipit, wala mainit. So, Ay, naku. kailangan na mag-ipit din ako. Mag-umpisa tayo ng ating karera natin. Ano ko to eh. Nisprayan ko to ng alcohol tapos kinulog ko parang kunyari na ano siya. Ang tawag nun? Na-steam. May steam. Oo nga. Kasi yung, alam mo yan, singaw ng ano, yung alcohol. Oo. Doon lang nung ikot-ikot. Kaya, inano ko. Kung hindi naman banlian yan, alcohol. Ayaw kong banlian. Bakit? Nag-iiba yung texture ng ano. Ay, yung, ganun ba? Oo, parang Parang na ano siya. pumupurol? Oo, parang ganun. Kaya mas mainam pang alcohol, i-ano mo na lang sa alcohol. Kaya ako sa bulak. Hindi ako nag-ano ng ganyan. Kasi na-try ko na yan sa salon eh. Pag nag-ano kami, nag-sterilize kami. Sabi ko, ba't naiiba yung ano? Doon sa mainit na tubig. Okay lang kung sa ano, alam mo yung UV, ay tawag nun, yung talagang, May stain, no? oo, Parang inuusukan lang. ano siya, yung mga talagang anuhan, Inuusukan. sterilize ng ano talaga, mga Gamit. bakal, oo. Pag doon mo yan, ang ganda, habang tumatagal doon. Lumalabas yung amoy ng bakal, tapos tumatalas. Ganun. Oo. Yung ano lang ng ilaw. Pero pag, Init. oo. Hindi naman siya mainit. Kaya lang, Hindi siyempre lang pag sa ilalim siguro, mainit siguro pag sa ilalim. Kaya kabila. Kaya, ang ginagawa ko, dahil wala man akong ano, wala man akong pang-sterilize ng ano, ng, ang tawag mo, Yun na lang. Alcohol na lang. alcohol, tapos ganyan. O, basta na-sterilize Pag ano, lang siya. binabalot ko kaagad sa tela para nandoon sa loob yung ano. Hindi siya makahinga. Talagang patay. Kahapon nandun ako kaila Ano? kaila ni Irene. Oy, shout out Irene. Dapat nga ngayon nandun ako sa ano, punta ako ng Paranaque. Dapat ano pa ako Sunday, nagsabi si Tatelma. Oo. Sige, sabay na ako. Sabi ko, sige, unahin ko muna dito po bago ako pumunta doon sa Paranaque. Meron akong ano doon, gusto muna. Usapang ano. Usapang gusto muna. Sasabi. Okay. Muning. Ang ganda-ganda mo, Muning. Marble kayo na. Ganda nga ng pagka ano niya eh. Yung pag ganun-ganun. Sana matipuhan ko na ano yung pusa ako. Ay, pinapakiramdaman ko lagi. Pero maliit pa naman sila. Pag maliit pa, wala pa. Mga nag-start kasi yan sila mga 8 months, nag-i-inhit na yan sila. 8 months. Nasa lalim sila. Tapos papatungan siya ng glitters te. Oo, pwede. Sarap ng hangin. Diba? Ang sarap makatulog dito. Lalo na pag may duyan ka. Oo. Ay, wala na Kahit pala. papag na, folding bed nga lang, ang sarap na eh. Wala para palang maano. Wala kang matatalitan. Kahit mga folding bed yan. Ayun, may higaan ka oh. Rainy yan. Wala na yun. Hindi ano yun. Hindi, walang ano yun. Ako nga, yung
Iba, nung namatay yung tatay ko sa kwarto, ayaw matulog. Tatakot kayo, wala na yan dyan, di na yung babalik. O guni-guni lang ninyo yan. Doon akong tulog sa kwarto mag-isa. Na inilibing ng ano na yun, nung wala ng tao, doon ako natulog. Wala man. Hanggang ngayon nga, hindi nga nagparamdam ng tatay ko, kinalimutan na yata ako. Kaya nga lang, yung takot kasi, May pagbago lang, pero wala na. wala yan, hindi yan kasi, alam mo, walang patay na bumabalik. Oo. Ano lang yan. Paramdam na lang yan. Na- Pangit. Kahit paramdam be, wala. Ganon. Wala sa Bible yan. Ang patay, pag once na nailibing na yan, at Wala namatay na at ang hininga nila wala na, nandun na yan sa Diyos yung hininga nila, katawang tao nila, yun yung nandito, pero wala na yan, hindi na yan. Ano na lang yun, yung sa isip na lang natin yan eh. Kasi, nag-i-stain kasi yan doon sa utak natin kung ano yung mga ginagawa nung buhay pa siya. Buhay pa. So ngayon, pag mayroong insidente na may galaw, may yun yung sinasabi na, related doon. ay, oo. Kaya yun ang iniisip na nagpaalala, nagpaparamdam. Yun. Pero, kadalasan ang may gawa dyan si Taning. Trabaho ni Taning yan eh. Kasi, alam mo si Taning, gusto niya na mapapaniwala ang tao lahat na yung ganyan, sabi nila nga na mayroon nga daw nagpaparamdam, ganon. Hindi. Sa lang, depende lang yan kasi sa paniniwala. Ako nga, sabi ko sa iyo, yung anak ko, number 1 na akong pagkamatay ng anak ko, ang daming mga moments na, yung mga memories namin na buhay pa siya, yun din ang ginagawa sa akin. Ay, talaga. Ayan yung sinusundot dito. Kasi ganun yung ginagawa ng anak ko eh. Mahilig. Mama, gaganon yon. Dito, kaya basta dito sa binti. Nung mamatay siya, kalilibing lang. Pag uwi ko ng bahay, pagpasok ko ng kwarto, habang nagaganyan ako sa mga damit niya. Kasi siyempre, ninanaman na mo. Alam mo ba? Biglang ginanyon yung ko ng alistingting, wala naman tao. Ay, talaga na pa. Sabi ko, ay Satanas, sabi kong ganun. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako sa'yo. Tagal yun, ginawa niya. Turini, wala man paramdam yan si Turini. Na yun siya, piyapa na siya eh. Hindi na niya, kasi wala naman siyang naiiwan na Alam din naman niya. Sinabi naman niya, tanggap ko na noon pa. Ganun lang. Buti pa sila, hindi na makaranas ng hirap sa mundo. Tayong mga buhay, dami pa tayong dadanasing kahirapan sa kuna. Kailangan magtrabaho para makakain. Marami. Dami pa tayong kakaharapin. Dahil wala pa namang matatapos ng mundo wala pa eh. Pero unti-unti na. Masyado naman kasalanan ng tao. Kasi nakakalimot na eh. Masyado nang nai-enjoy sa mga nila eh. Mga activities sa araw-araw. Ano yan? Ano yan? Yung tawag yun dahil sa sobrang babad ng cutics na hindi inaalis. After 2 weeks, pwede mo nang tanggalin para makahinga naman yung makahinga yung Kiki, andito din ikaw, Kiki. ang cute naman Ako sa nila madam Lidi. Kirinki. Ang cute ni Kiki. Kikiriki. Ganda naman ang pangalan mo, Kiki. Kiki, K-I-K-I. Yung isa si Cookie. Yung ko isa, si Monique, yung puti ko. Tapos yung isa si Criselda, parang ganyan. Ay, hindi lang ko.
Dito ba yung namatay yung tiyuhin mo o doon sa ospital? Diyan, sa bahay niya. Dyan mismo. Pagka labas namin ng ospital, ito yung tsura niya, tatay. Ito yung tsura niya, no? Bunso ni Johnny yan, tatay. Tignan mo. Wala naman, wala na, tatay. Wala na. Wala na, malayo sa'yo. Malayo. Hindi. Ang ganda ng pagka-yellow niya. Ano, 3 coating o tama na yan 2 coating? Hindi, tama lang ito. Okay, done. Thanks. So, next in line. Tatay mata. Thank you. Next in line. Thank you so much. Another client. Bagong katatay. Ano siya pa?